Superbet Chess Classic round number 2 na kalaban ni Wesley So, ang kanyang kryptonite na sinasabi or kontrapelo na si MVL ng France. Nako, sana matibag na ni Wesley ang sinasabing kasabihan na yan. At susunod natin ang laro ni GM Torre na hindi pa na-publish mga kamatsas. Ito ay hatid sa atin ng Internet Chess Club. Yan po ang laman ng ating video. Samahan niyo ko. At bago natin simulan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating daily puzzle, hatid ng Internet Chess Club. Ito po, endgame, king and pawn ending, white to play. Congratulations sa mga nag-isip talaga ng accurate sacrifice para yung pawn ay hindi na po aabutan ng king. Ayun, oh. O meron siyang sariling harang dapat kasi habol yan pero dahil may pawn sa d5, hindi na mahabol. Nakablock yung square. Ayun. Okay? At magpo-promote na magiging reyna, white wins. Okay? Congratulations sa mga nakakita ng sagot. At ito po ang iiwan nating puzzle sa video na ito. White to play. Okay? At ano kaya ang the best na gagawin dito? Pinakamagandang timpla na gagawin ng puti. Sige po. Pakiclick nyo lang ang link na nasa description below. Ang bagong Internet Chess Club, click nyo lang para dun kayo magsasagot, ma-move nyo yung mga pieces. Mag-sign up na po kayo sa mga hindi pa nakaka-sign up. Okay. Nag-E4 si MBL, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6. Binaliktad ko na lang po yung board kasi sa panig naman tayo ni Wesley Bishop B5, Ruy Lopez at nag-A6. Classic approach ang ginawa ni Wesley. Umiiwas siya sa paborito niyang Berlin. Iniba niya kasi tinalo siya ni MBL. Pagkakatanda ko, Berlin ang ginamit niya, talo pa rin O ngayon, nag-ibang approach na, nag-classical na, A6. Nag-D4 at nag-Bishop E7. Ayun, ginamitan ng medyo malalim na preparasyon. Sinasacrifice yung pawn sa D5. Kasi po kung kakapturin yan, magiging delikado ang knight sa gitna, nakapin. Kaya, nag-Bishop E7 na lang para makapag-castling kagad. Rook E1 pa rin, B5, Rook takes E4, nag-D5. Ayun, hindi muna binawi ni Wesley yung pawn yung bishop sa A4. Pero dito mga kamatsas, talaga nga namang natatiming palagi. Na brilyantan si Wesley. Grabe, lagi siyang nabibrilyantan ni MBL Sacrifice yung Torre pero ang kinapture yung knight. At yan naman talaga ang linya dito. Kasi kung ang gagawin, pipiliing capturein yung rook, ang gagawin po, syempre kakapture yan dito, magku-queen D7, tapos knight takes E7, diretso pala yan dyan, queen takes E7, bishop B3, castling. Na dito lalabas, bishop sa bishop, torre sa torre, at 2 minor pieces. Ayun, 2 minor pieces kapalit ng torre. Okay, at dito ay kitang-kita sa evaluation bar. Masyado pang maaga to. Kung endgame sana, at lalamang ng pawn or lamang ng pawn, okay lang. Pero pag maaga, tapos pina 2 minor pieces mo, delikado yon. Kaya dito kumapture, capture, and then takes doon, at nag-queen E2. Yun nga lang, ang pangit dito sa side ni Wesley, may double pawn. Pumangit yung pawn structure. Tapos nag-queen E2, ayaw mo nang pagkaslingin. Napa F6, atras, and nag-C5. Ayun, good mo ba? At capture, bookline pa rin pala to. King F7, iwas sa pin. Knight C3, double, may double ba? Bishop takes C5 sa linya. Pero para mas klaro lang, pag nag-D4, ang gagawin ay mag-queen C4 check. Halimbawa, atras natin, king F8, at mag-rook D3. Ayun, baliwala. Kumbaga, makukuha lang din yung pawn sa D4, nakapin kasi. Okay, klaro na sa atin. Nag-bishop takes C5, rook D3, target ang pawn D5, nag-queen E7. Hamon queen to queen, inayawan ni MBL, hinarangan ng bishop. Kasi pagka kinapture ito, capture, parang very easy na yun Tapos may chance na mag-opposite colored bishop pag na-exchange yung dark square bishop sa knight. Okay? Balik tayo. Bishop E3, D4. Ayan, good move. Bishop takes D4, queen takes E2, knight takes E2, and the rook E8. Ayan, mahaba po linya. Bookline pa rin. Knight C3, capture, A3. Good move. Ayan.
At dito na po nagkaiba. Tingnan nyo preparasyon ngayon sa opening. Pang 21st move ito, btx a3. Ang old line ay b3. Okay, dito nagkaroon ng novelty, kinapture ni MBL. Bishop f5, tinarget ang pawn f2, pawn na c2, knight d5. Okay, ano plano? Ido-double. Takes, double, pero may rook a d8 naman ah. Kinapture, capture. Okay, kasi may pawn take, may knight takes pawn. Rook a8 and knight b4, atras, a4, binigay, capture, and a3. Ayun. So, dito po ay slightly better for white kasi isang pawn, may extra pawn eh. Pero correct play, kitang-kita naman po na halos equal lang yan. H5, F3. Ayan na, para may dadaanan na yung king. Lalapit na yan pagka ganyan. Lapit. Rook A5, King D4. Yun nga lang, kinakailangan dito ni Wesley ng iba yung accuracy mga kamatsas para ma-hold niya as draw. O pag hindi accurate, nakko, yari. Isang pawn pa rin yan. Okay, nag-H3 para walang push H3. May threat kasi doon. Nag-King E6. Rook C1, threat ang bishop. King D6. Knight to B2. Hindi makapture yung pawn. May Knight C4 check. O, chumek muna. King E3. Check ulit. King F2 tago. At nag-Rook B5 threat muna yung Knight. At nag-Knight C4. King E7 ilag. At nag-Rook E1 check. King D7. Knight E3. Ayan, no? Nilalaro ni MBL talaga yung kanyang knight sa malikot kasi ang knight pagdating sa endgame eh. F5. Ayan. At nag-knight C4 ulit kasi nakakita ng butas. At nag-bishop D5. Good move. Nag-A4 counter si MBL and Rook B4. Knight E3 and Bishop E6. Rook A1. Yun lang. Grabe mga laga si MBL ng kanyang extra pass pawn, no? Rook B2 checking G1 and nag-Rook E2, Rook A3 depends sa nag-King C6. Nilapit na yung King, baka kasi tumulak-tulak yan, at least madaling barhan ng King. A5, King B7, yun lang mga kamatsas. Kung ako yan din gagawin ko. Pero bad move pala, dapat daw F4 pala oh. Paano kung mag-A6? Wala bang ganun-ganon? A6. Sa bagay ka-capturing kasi to. O takes kasi habol naman sa rule of square na tinatawag natin, habol na habol yan. So pag nag F4, magda-knight G4, Rook A2, yan. At magda-knight E5 check and King D6. Yan pala accurate mga kamatsas. So dito kahit lumayo na yung King kasi yung pagpopromote ng pawn, anytime naman, halimbawa magkaroon ng exchange, babalikan lang ng bishop sa D5 eh. Hindi rin makakapromote eh. Tapos itong King ilapit na niya para madali namang madepensahan yung mga pawns dyan kasi talagang lilikutin niya ng ano eh. So depende, kailangan makuha din yung pawn. Okay, balik tayo. King B7 ang ginawa, check, King A7 at nag-Rook C3. Okay, pag kinapture ito, may check dito. Grabe talaga ka mga tirada ni MBL din talaga. King B6, ayun, para walang Rook C6, walang Rook C7. Nag-Knight C2. Okay, pwede na bang capturein to? Grabe talaga, ang tindi talaga. Rook D2 para walang Knight D4. O, alamin muna natin, what if King takes A6 para mas maliwanag. May Knight D4 po kasi, double eh. Pag chumek kasi didikit lang. O pagka gumanya naman, may check, kuha yun. Grabe yung mga bitaw talaga. Tricky, no? Hanip talaga, di makuha-kuha ni Wesley yung pawn, no? Hanggang dulong may mga kiliti lagi si MBL. Rook D2 para walang Knight D4. Knight B4 naman. O, ayan naman. Lagi siyang may pang-relay no? Para hindi makuha yung pawn eh. Bishop D7 para walang check. At nag-Rook A6 magpupush na. Obligadong harangan yan. Rook E3. O, ayun na naman. Susundot na naman doon. Check. Ganoon. G4. Wala na. Bumi si Wesley. Bumigay ang nerve. Dapat daw tira dito is King B6 na lang. Balik na lang uli sa B6. Okay, nag-G4, takes, bishop takes, nag-Rook E4 muna, ayun, todas. Bishop C8 para makabawi-bawi doon, pero kinapturan lang na todas. Hindi naman makapture yata ito eh. Capture, kasi kakapturin lang, capture, and yan po ang masaklap dyan. Lalagyan ng bakod yung King, napakalayo. Wala na. Pagdidikitan yan, basta i-maintain lang ang Rook sa B file, babakuran, samantalang ang King at Pawn, unti-unting ihahatid ng King
ang kaniyang supling. Yan ang mangyayari. Hanggang sa makarating yan dyan, makakapromote at makakapromote yan. Hindi kakayanin ng tore lang ang galawan dyan. Kailangan ng king, may bakod. Hindi na makakalapit. Yan ang mga teknikan sa rook and pawn ending, mga kamatsas. O, balik tayo sa rook c1, rook f4, king b6, check. Ayun, umangat na lang si Wesley. Oh. Dapat daw king c7 ang tamang tira pala dito. Okay, pero medyo ano na rin kasi, annoying na rin ang pwestuhan eh. Rook f8, pag kinapture na naman, check dito. Ganoon. O, teka muna, alamin. Ay, oo, check pa rin doon. Grabe, pag kumapture. Teka muna, pag kumapture dito, ganun ano. Pag kinapture yung knight, may push. Diretso. Okay? Unahin muna natin to. Kasi ang ginawa dito ni Wesley King B6, unahin natin to. Pag kinapture yan, A7. Okay? At halimbawa, gumanon, may rook B8. Nako. Mapipin at makakakwin talaga ng buong buo yan. Obligado pala itong isa. O, tapos kakapture, ayun pa rin, G4 pa rin. O, nakatipid ng isang file. Kanina, talagang ipit na ipit sa A file eh. O, ito, nasa B file na lang maglalaro yung king. Pero talo pa rin, ang layo pa rin yan. Ang layo pa rin yan. King at pawn pa rin yan. Gagapang pa rin yan. Wala pa rin. No, balik tayo. Kung ito naman ang gagawin, bishop takes, may knight takes. Okay, same lang. Same lang. Oh. Same lang, iipitin lang yung king tapos gapang king at pawn. King b6, balik tayo, nag-rook f4. Ayun, bad move sa MBL, oh. Dapat daw tira ay rook g8. Okay, rook g8. Ang plano para maka g4. Pag yung isang pawn na igapang na, wala na, talagang super hirap na yan. O kaso di pa maka g4 kasi kakapturein eh. So, nag-rook f4 para mag g4. Yan ang plano. Nag-rook c5, g4 na. Another bad move. Ayun. Rook g5, good move. King g3. Rook g8, good move ulit. Aba, ayos. Rook e4 at nag-king b5. King b5, tama naman. King h4, check. King g5, check. Ayun, dito na walay na. Talagang ang laki na ng lamang. Dapat pala dito, pag king g5, king b6. Yan ang accurate. Okay, yung knight kasi di makagalaw anytime, may capture lagi sa pawn eh. Basta bantayan lang muna yung pawn. Ganun pala yun, no? Tapos halimbawa kung mag king f6, rook h6 check. Kung mag king g7, saka mag rook h4. Palalayuin lang muna yung king, di pala pwedeng lumayo, no? Kasi may pin eh. Laging may panghandang pin. Okay. Balik tayo sa check. King f6 ang ginawa, bishop takes, and ayun, grabe si MBL timplado. Napag ganun na lang. Kasi wala na eh. Kung i-maintain, halimbawa, diyan para kahit papano, depensado yung bishop, mag-i-a7 na eh. Anong gagawin dyan? Paano yan pipigilan? Kaya napagano na lang si Wesley, capture. Grabe yung pawn hanggang dulo, hindi nakuha. Grabe yung MBL ito. Hanggang dulo, di nakuha. Nag-rook G7, idea is to play rook B7 check and pupush na yun mamaya. Nag-resign na po si Wesley. Tinamaan na naman siya kay MBL. Talaga nga naman. Grabe. Itong si MBL, galing pa sa talo yan. Kaya medyo gustong bumawi yan. Natalo siya kay Ferrucia eh. Si Wesley naman, galing sa panalo. Baliktaran sila, no? Pero grabe talaga. Kryptonite and Contrapelo. Woo! Ano pong masasabi nyo dito mga kamatsasa? Lapag nyo lang sa comment section below. Okay? Sunod natin. Bawi tayo. Sunod natin ang laro naman ni GM Torre na hindi pa na-publish mga kamatsas na nilaro niya sa ICC or sa Internet Chess Club. Kalaban niya dito ay si Super Grandmaster Alexei Dreyev ng Russia. Sige, pag-aralan natin. Ang ginawa ni GM Torre, nag-E4. E6 naman si Dreyev. Diyan po nakilala yan sa French defense pero pinasok pa mismo ni GM. At nag-Knight C3, Knight F6. Pinasok ang tinatawag na classical French. Knight F3, Knight C6, Bishop E3. At kumapture sa D4, yan ang medyo interesting dyan. Kasi po ang alam ko dito, ang ginagawa, nagku-Queen B6. Yan ang ginagawa eh, Queen B6, tapos A6. Pero itong C takes D4, medyo kakaibang linya. Kinain kagad, Knight takes D4, at nag-Bishop C5. Yan ang purpose kung bakit kinakapture kagad yung pawn D4 para mabakante yung C5 square at ma-develop yung bishop.
Queen D2, syempre kailangan iangat yan dahil baka pagpatungin mamaya at makapag-castling agad sa queen side. Castling queen side, A6, Queen F2. Ayan, dyan po ay may balak ng kakapturin yung knight sa C6 mamaya. Ita-timing lang. At kumapture na sa D4. Ayaw nang patagalin ni Dreyev na talagang inalis na. Queen C7, Bishop D3. Ayan, develop. May paturo sa H7, B5, at nag-King B1. Okay? Prophylactic lang muna para iwas sa anumang C-file attack mamaya. At nag-B4. Ayan, nagmadali nang umatake. Knight E2, nag-A5, Queen H4. Ayun, threatening matchas. At nag-G6, sinangga ang atake. Nag-Rook HF1. Ayun na po mga kamatsas. Pero hindi pa pala ito novelty. May game pang nakatala dito sa chess base. Chess base ang gamit ko eh. Nag-King G7. Ayun, ang novelty dito. Novelty. Pero bad novelty by Dreyev. Dapat daw ang tira ay Bishop A6. Ayun. Okay, ito po, Bishop A6 dapat ang tira. Nangyari noong year 2000. Isang taon lang ang makalipas. Ginawa ni Ivanisevich. Ayun. Bishop A6. At yan din ang tamang tira ng computer. Okay? O, nagamot na. Nag-King G7 dito. Si Dreyev, siguro ayaw niyang patirahin ng Queen H6. Yun siguro yung annoying part eh, di ba? Magku-queen si GM doon, tapos Rook F3, Rook H3, mga ganong atake. Yun siguro ang nakakailang sa mata ni Dreyev. Bakit siya nag-King G7? Yun nga lang mga kamatsas, pakiguess nyo po ang brilliant move na pinakawalan dito ni GM Torre at talagang tumbok na tumbok sa Stockfish ang tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po kung napakiramdaman nyo at talagang nakarkula nyo ang napakalakas na tira na F5. Mikhail Tal, ikaw ba yan? Napapanood ni GM Torre ito. Natatawa yun. Alam Mikhail Tal, pasabog agad sa king side. Di kinapture. E takes F5. Naku, talagang Mikhail Tal. Legit Tal to ha, hindi talbos. Pero kasing gumagawa, talbos eh. Ito, legit. Rook takes F5. Sacrifice na naman. Naku, narinig ko na naman yung sacrifice na sigaw ni Gotham Chess. Sacrifice the Rook! At nag-Bishop takes D4. Ayan na. Pero atin munang alamin mga kamatsas para klarong-klaro ano ang mangyayari kung capturein ang Torre. Tanggapin. Magku-Queen to G5 check. At syempre, only move. King H8 at magku-Queen takes F5. Ayun ang maliwanag na maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayun, ika nga. Di only move, Knight F6. Kailangan dumipensa eh. Mamamatchas eh. Di kakapturin lang muna. Di magki-King G8. Queen G5 check ulit. Tapos, magki-King H8. Sabay magku-Queen H6. Ayun tatargetin naman. May matchas doon. Obligado dito mag F6 para madepensahan yon. Kaya F5 pero ito pa rin po mangyayari halos eh. Capturein? Ay, may capture na rin pala. Okay, hindi makapture yung bishop kasi may matchas. May iwanan yung pawn H7 so winning na. Idiretso natin ang F5 ang depensa para matakpan yung talagang bishop doon. At kung kakapture dyan, capture lang. So walang matcha sa H7. Ito naman po ang gagawin. May E6 check. Obligado, iilag, magki-King G8, may deadly move na Queen G5 check. Ayun mga kamatsas. Only move, harang na lang, kakapturein. Okay, grabe. Malupay si GM Torre. Balik tayo, kaya hindi pala magalaw-galaw yung Torre na yun. Lalim pala. At ang ginawa dito, nag-Bishop takes D4, Knight takes D4. Talagang pamigay yung Torre, Knight C5. Ganda rin ang depensa ni Dreyev kasi no choice naman eh. Talagang di pwedeng galawin eh. At nag-Rook H5. Another sacrifice by GM Torre. Nako, ang sama ng threat. May Rook takes H7. Pasubo talaga. Rook H8, depensa. Queen F6 check. King G8. At nag-Rook G5. Ayun. Okay, at ilag muna. Obligado ng umilag.
Pero ang importante dito ay yung rook sa h8, ipit, wala nang gamit. Yan po yan. Yan ang pagbasa dyan sa posisyon na yan. Mangyari parang pwede mo nang inormalize ang galawan. Ang usapan yung tore, baldado, parang one rook down in effect din ang black dito. At nag-knight takes, bishop, rook takes, nag-rook a6 para kay papaano naman mapaalayo-layo yung mga pesang naka-atake. At dito, nag-queen f4. Yun lang mga kamatsas. Ayun, dito medyo sa evaluation bar po bumaba. Slightly better na lang ang puti. Dito pala ang matinding tira na dapat nagawa ni GM ay e6. Yan no. Tapos, bishop takes e6. Mag-rook e3. Yan pala matinding tira. Hindi pala makaalis yung bishop kasi nakapin. Saka may check doon kung magbi-bishop c8. O ika-capture na. Halimbawa lang dagdagan natin ang depensa ng bishop. Kasi kakapturein di ba? O queen d7. Magro-rook ge5. Ayun, didiinan ng didiinan. Dito talagang ramdam ng black na parang one rook down siya kasi walang gamit O, wala na. May capture doon. Di makagalaw yung h-pawn kasi pag nagka-capture sa e6, mabibitin yung pawn sa g6. Ubus-ubus. Grabe. Yun lang Ang bilis. E6 lang pala. Ang brilliant. Pero binigyan pa ng partida ni GM Torre. Pinasarap pa ang laban. At dito ay nag-king g7. Rook f3. So pressure sa f7. Rook e8. Nako, umequalize na. Nakalabas na. Nakarecover mga pyesa ni Driev. Rook e3. At nag-A4, ayan, si Driev naman ang atake, H4 para H5, H6, B3, yan, ang gulo na. Capture, 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 at nag-H6, Rook G, G3, at nag-Queen A7, ayun, check dito sa A1, sa ilalim, at nag-Rook C3, ayan, para manatiling cover yung C-file, just in case na chumik dyan angat, walang mga atake sa C-file. At dito, nag-rook a1 checking c2 and nag-h5. Bakit nag-h5 pa? Iniisip ko kasi dito, hindi ba pwedeng maiwan? Halimbawa yung mga likot-likot dito, yung mga gulo-gulo sa ilalim. Wala bang mga ganyang kalikot? Ano gagawin? Ay, oo. Yun ang hindi ko napansin. May sacrifice dito. May sacrifice dyan. Matchas. Sacrifice. O, pag kinapture ng pawn, may rook c7 check. Ayun, check doon at saan pupunta yung king? Kahit saan. O yan, medyo naghahang yung aking computer mga kamatsas, no? Pag pumunta dyan, very easy, no? Queen f6 and queen g7. Pag nag-king g8, queen f7 check and then capturing yung tore. Matchas pa rin. Ayun. So may ganun pala. Balik tayo. Pagka-capture dyan, rook takes g6, wala na, no? Pag king naman ang pinang-capture, ito po mangyayari. Pag kumapture dyan, may rook g3 check. Dito naman madadali sa g3. Tapos, king h7 and then queen takes f7. Sunod-sunod na po. Ayan, queen takes f7, then queen g7, matchas. Okay? So, balik po tayo, mga kamatsas, sa nangyari. Kaya pala dito, tumira muna ng h5 si Driev. Mukhang napansin niya yun. Okay, queen f6 check. King h7. E6, yun, naihabol na ni GM. Naihabol na, no? O, bishop takes, queen f4. Sabay balik lang no? Di po natin alam yung time control, no? Kasi hindi po nakalagay PGN lang kasi. Maganda sana kung may time, naka-record din yung time, ano? O, di natin malaman yung time control Pero mamaya, may sabihin po ako sa inyo, mga kamatsas. Bishop g4, kinain pa rin yan. O, capture h5 para bumukas yung king ni Driev. At nag-rook e4, capture and nag-king g7 kasi kung kakapturein ng king may mga check sa f5 di ba? Knight f5 check, king takes g6, knight h4 check, at nag-king g7. Ayun, bad move yung king g7 ni Driev. Dapat daw ang tira mga kamatsas, so good na. King h5. O yan pala tira Yun nga lang po kasi time factor na rin. Time factor. O yan, mamaya may sabihin ako sa inyo. King g7, check doon, wala na na-flag down dito si Driev, na forfeit ang time. Okay. Ibig sabihin, talagang hindi na niya makita yung king h5. At pagpalagay ng makita niya, baka konting check-check lang, flag down na rin
Ibig sabihin, talagang pumatak po yung mabibigat na tirada ni GM Torre. Kaya naubos-ubos yung oras dito ni Drieb. Ganun talaga eh. Blitz to eh. 3 minutes. Blitz. Play to finish. Walang increment. Nakasurvive nga sa position, yung oras naman. Yan ang mabigat dyan. Okay, naalala ko yung blitz ni Mikhail Tal versus Kasparov, di ba? Yung tinalo ni Tal si Kasparov. Talagang grabe yung ginawang atake ni Tal eh. Ubos ang oras ni Kasparov eh. Ganun talaga, parang ito yun mga kamatsas. Makasurvive ka man sa position, yung oras mo naman ang aatakihin. Okay, congratulations kay GM Torre. Marami pa po akong mga games dito na mga laro niya against Super GMs. So pwede nating isa-isahin yan sa mga hinaharap or sa mga future uploads natin mga kamatsa. Sana po nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo at natuto. At sa mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe lang kayo. At click nyo notification bell all para lahat ng ating mga uploads mag-notify sa inyo at mapanood nyo kaagad once na mag-upload po tayo. Okay? At pag may lumabas na ads, lambing lang po. Pakipasada nyo lang kahit isang beses lang. Malaking tulong na yan sa ating YouTube video. Maraming salamat po mga kamatsas. Abang tayo mamaya sa round number 3 ng Superbet Classic Romania. At meron pa po tayong mga isusunod pang videos kagaya ng naglalaro ang ating mga kababayan ngayon sa Asian Individual. Qualifying din po yon para makapasok sa World Cup. Yan po ang ating gigisahin sa mga susunod nating videos. Andun si GM Daniel Quezon, GM Elec Bersamina, IM Garcia, at ang ating first woman grandmaster ng bansa na si Janelle Frayna. Naglalaro po doon. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.